Ayun mga kapatid, narito naman po ako at muling merong mensahe na ano na ibabahagi sa inyo mga kapatid. Ayan. At sa mga parang may nag-udyok sa akin na mag-reading ako at wala naman akong ginagawa at wala akong pasyente ngayon dahil ito po ay araw ng linggo. Yan, at pag-isip-isip ko na magbasa ng oracle card na ginawa ng aking partner na ito, para kahit papano ay mayroon akong mga mensahe na aking ibabahagi sa aking mga manonood, sa mga followers, sa followers ko sa FB, yan, sa YouTube na Maestro Apo. Ayun, pakisuportahan na rin po at paki-follow na lang yung aking bagong Facebook page ngayon na Maestro Apo, ang Reels and Vlog. Ayan po, pakisuportahan na lang po. At meron po ako mga orasyon doon na ibinabahagi ng libre po mga kapatid. Yan, at ang gusto ko lang po at hiling ko lang na tulungan po ninyo ako na i-like at i-share ninyo ang aking mga orasyon na aking ibinabahagi sa inyo para kahit paano may makatulong tayo sa sa mga taong nangangailangan ng pamproteksyon sa kanilang sarili, physical, spiritual, at lalong-lalo na proteksyon sa kanilang pamilya. Ayan po. At bubunot po tayo ng 13 baraha, mga kapatid. 13 baraha. Kasi meron po akong mga vision ako kagabi na grabe. Parang ang pangit-pangit ng mga may nakita ko dong may mga nasa sementeryo. Yan po ay mga gawain ng mga mangkukulam. Namin nakikita kong nasa sementeryo, nagtitirik doon ng kantila at saka yung mga larawan, mga kapatid, larawan ng mga taong binibiktima. Yan, pili tayo ng 13 upang ibabahagi natin sa inyo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ayun po, lumabas agad yung ritual mga kapatid. Lumabas agad unang-una. Yan ang unang-una nating tatalakayin, kasi ritual talaga. May nakikita sa vision ko kagabi, pagpikit ko pa lang ng aking mga mata ay may nakikita kong isang ritual na nasa sementeryo mga kapatid. Yung gumagawa ay isang babae na matanda na parang galit na galit sa kanyang sa gustong bibiktimahin mga kapatid. Ayan, ito na po yung yung napili nating baraha at tatalakayin natin yung vision ko na yun mga kapatid. Tatalakayin natin, ay sinisipon pa ako. Yan, itong ritual na ito, yan mga kapatid, baring ang ritual na ito ay pinagawa mismo sa isang marunong sa spiritual, marunong sa pangkukulam, marunong sa pambabarang, marunong sa lahat sa larangan ng spiritual. Itong ritual na ito, ano kayang ritual na na isinagawa sa iyo. Yan, at ating mga kapatid, at ating ibabahagi. Kasi nung kagahapon, nung natulog ako, nung bago ako matulog, kasi pagod ako kagahapon mga kapatid, na marami akong ginamot kagahapon. Pagpikit ko pa lang sa aking mga mata ay may nakikita akong isang babae na nagre-ritual sa isang sementeryo. Hindi naman siya gabi isinagawa, ngunit yun ay isinagawa niya sa isang sementeryo ng mahigit alas 12 ng tanghali, at kitang kita ko talaga ang mga pinagagagawa ng mga ng babae. Dinaan ka dito sa ritual, itong ritual. Kaya hindi sana ako magre-reading, ngunit may nag-uudyok sa akin na mag-reading ako para ibahagi ko ang mga mga kapatid, ang mga mensahe na ito. Ano nga ba ang mga ritual na isinasagawa sa inyo o sa mga manonood na ito o sa taong nakaresonate ng aking mga mensahe? Itong palipad hangin
Ayan, itong palipad hangin ang ginawa. Ayan. O ritual na ginawa sa iyo, kaya minsan ka balisa, wala ka sa isip, o minsan pagod ka lagi, wala ka, parang kunting trabaho mo lang napapagod ka na, mabigat ang katawan mo, nananakit ang mga mga kalamnan, yung mga sa joint mo ay nananakit. Marami kasing pamamaraan ng palipad hangin, depende sa patungkol ng taong nagsasagawa nito, mga kapatid. Palipad hangin ang ritual na iginawa sa iyo. Yan. Ayun, mga kapatid, sa sementeryo nga isinagawa ang ritual na ito na palipad hangin. Ito. Bukod sa sementeryo, bukod sa sinasabing sa sementeryo niya ginagawa, hindi lang palipad hangin ang ritual na isinagawa sa iyo, at mayroon pang iba, mga kapatid, at malalaman natin sa susunod nito, kasi sa sementeryo ito kitang-kita ko talaga kung paano mag-ritual ang babae, mga kapatid. Doon siya sa isang sementeryo na nasa Buhangin. Doon niritualan niya, nagsindi siya ng kandila, at mayroong picture at garapon doon na inilibing dito sa sementeryo. Ayan, palipad hangin ang ritual. At isa dito ang sa ritual na nagagawin sa iyo na ikaw ay maaaksidente. Maring kung ikaw ay nagbabiyahe, yan kung ikaw nagbabiyahe ay maaring ito ang ritual na ginawa sa iyo na ikaw ay maaksidente. Ayan. Pero hindi malabo itong mangyari, mga kapatid. Ito, na gusto niya maaksidente ka, kaya sinagawa ang ritual na palipad hangin na ikaw ay maaksidente, mga kapatid. Yan. Isa dito sa mga magkakapatid ay pinag-aaway-away kayo dito ng iyong mga kapatid. Isa rin sa sinasagawa dito na pag-aawayin kayo, hindi kayo magkakasundo ng inyong mga kapatid. Meron dito na nakikita akong nagtatalo-talo na hindi pagkakasunduan. Dati naman ay okay kayo. Ito ang ritual na isinasagawa sa inyo. Maaring yung nagpagawa nito sa inyo ay merong galit at inggit, o maaring nakasagutan mo itong tao na ito. Yan. Pero hindi pa rin nag-ano yung mga spirit guide ninyo, mga kapatid. Ang spirit guide ninyo ay naandyan pa rin sa inyo, na gumagabay at hindi ka pinapabayaan. Ito mga palipad hangin na ito, nakakaramdam kayo ng mga palipad hangin na ito, ngunit nawawala dahil winawasak ito ng inyong mga spirit guide, mga kapatid. Lahat naman ng tao ay may spirit guide, nakadepende lang yon kung ang spirit guide ninyo ay mabuti o masama. Kung ang tao ay gumagawa ng masama at pangit ang ugali, o laging gumagawa ng mga masasama, ay masama ang spirit guide nun. Ngunit kung ang tao naman ay mabuting tao, mabuti kang tao, ang spirit guide mo naman ay mabuti. Kasi hindi ka pinapabayaan ng mga kapatid. Sino ba namang spirit guide na mapapasama ang kanyang binabantayan? At lahat naman tayo, simula ng pagkabata, meron tayong mga spirit guide, mga kapatid. Itong kamatayan na ito, ang gusto kasing isa sa gawa ng mga ritual na ito, na mamamatay ang taong gagawa nito. Ngunit hindi ito nagtatagumpay, mga kapatid. Hindi ito magtatagumpay. Ang kamatayan na isinasagawa nito ay mawawalan bisa ang ritual nito at palipad hangin. At itong kamatayan at aksidente na isinagawa niyang ritual ay mawawala, ay hindi ito tatalab, dahil yung spirit guide mo ay nakabantay sa iyo, mga kapatid. Hindi ka pinapabayaan, dahil nasa iyo ang liwanag, mga kapatid. Dahil nakapanig sa iyo ang nasa taas, kaya hindi ka pinapabayaan ng mga spirit guide mo na nasa liwanag sila. Nakapanig sila sa liwanag, mga kapatid. Yan. Kung ano man ang iyong mga misyon, maraming misyon na maraming misyon na
Maraming kahulugan ang misyon. Kung ikaw ay sundalo, may misyon ka na sugpuin ang iyong mga kaaway o mga rebelde. Kung ikaw ay pulis, may misyon ka na sugpuin nyo ang mga kriminalidad. Ayan, may mga misyon. Kung ikaw ay doktor, may misyon ka na makapagpapagaling ng mga taong may sakit. Ayan. Kung ikaw ay mga bumbero, may misyon ka rin dito na tulungan ang mga tao na mailigtas sa sunog. Lahat tayo dito mga kapatid sa ibabaw ng lupa ay may mga misyon. Depende na lang kung ano ang iyong estado o trabaho. Tulad namin, ang misyon namin mga kapatid ay makakapagpagamot o makakapagpagaling ng mga may sakit tulad ng espiritual. Kasi po mga kapatid, ang iba-iba po kasi ang mga natin dito sa buhay, yung mga kaganapan natin o ang obligasyon natin dito. Ayan, kaya dapat po sa mga minamaliit ang mga manggagamot, wag ninyo maliitin ang mga manggagamot mga kapatid, dahil may mga kakayahan din yan. Yan, hindi po lahat ng mga manggagamot ay mabuti. Yan, namamarusa din naman yung mga ibang manggagamot. Depende naman, tinitimbang din naman yon yung kumbaga kung may batas sa tinatawag na sa dito sa atin, kung may batas ang mga tinatawag na mga sa gobyerno, may batas din sa spiritual mga kapatid. Ayan. Yan, kung ano man ang misyon natin sa bawat isa, igalang po natin, wag nating maliitin, wag nating insultuhin ang isang tao, hindi natin sukat akalain balang araw yung minamaliit ninyo o kung ano-ano mga pinagkukutya ninyo sa isang tao na yan ay sa kanya ka din lalapit bandang huli mga kapatid, dahil hindi natin ang panahon mga kapatid. Yan. Kung ano man ang mga misyon ninyo sa buhay ay tuparin ninyo mga kapatid. Kayo ang sa inyo yan naman yan eh. Yan. Lahat tayo ay merong dito, may mga misyon. Kung ano misyon ninyo, tuparin ninyo. Yan. Kung kami man ay manggagamot, misyon namin makapagpapagaling ng tao sa kung may ng spiritual, ay tinutupad namin yon mga kapatid. Lahat kasi tayo may may kanya-kanyang tungkulin dito sa ibabaw ng mundo. Yan. Itong nagpagawa ng ritual na ito, itong ritual na ito, nagpagawa ng ritual sa marunong, ay meron kayong hindi pinagkakaunawaan nito mga kapatid. Hindi kayo pinagkakaunawaan, maring nagtalo kayo nito, kaya pinagawan kayo ng ritual, nagbayad ito, na pinagawan kayo ng ritual sa sementeryo. Ayan. At sa larawan, ang larawan mo dito ay totoo nga, may nakita ko doon na yung isang larawan ay inilagay sa isang garapon at ibinaon doon sa lupa ng sementeryo na tinirikan ng kandila. Ito ang ko kahapon, yung vision ko bago natulog. Kasi nakikitaan ka kasi dito na magiging maganda ang kapalaran mo dito, na maaring ikaw ay aasenso sa iyong mga gawain, o maaring ikaw ay aasenso ka sa iyong trabaho, o ikaw ay magnenegosyo, gaganda ang kapalaran mo dito mga kapatid. Kaya minsan itong lumapit sa yung tao na ito, nagkaroon kayo ng misunderstanding dahil nakikitaan ka na magaganda ang kapalaran mo, kaya ginawan ka ng ritual. Ito yan, na ito rin na merong third party dito. Ayan, isa din ito na isinagawa na kayo dito ay magkakaroon ng third party. Bukod, dami kasing ritual na ipinagawa dito, nagbayad ito ng malaki na magkaroon ng palipad hangin. Yan, niritualan sa sementeryo, magkaroon yung inyong na maganda ang inyong pagsasama, magkakaroon ng third party. Yan, yung mga kapatid ninyo hindi kayo nagkakasundo-sundo, magkakaroon pa ng kamatayan, nilagay ka pa sa yung larawan mo, nilagay pa sa garapon at ibinaon sa sementeryo, pipigilan pa yung magandang kapalaran mo. Ayan mga kapatid. Yan. Ito yung nagsagawa ng ritual, itong mambabarang na ito. Yan. Itong mambabarang na ito yung nagsagawa ng ritual na sa sementeryo magkaroon ng palipad hangin, ikaw ay maaksidente, ikaw ay parusahan ng kamatayan, nilagay yung mo sa larawan,
magkaroon ng third party, di pagkakaunawa ng inyong kapatid, at itigil ang iyong mga ang iyong misyon na yung misyon mo na magkaroon ng negosyo, yumaman ka. Ito yung mambabarang ang nagsagawa nito. Malaki ang ibinayad nito mga kapatid. Yan. Maaring yung alahas nito, yung alahas ng nagpagawa nito ay maring binenta niya at ibinayad dito sa pambabarang para lang maparusahan ka dahil nasaktan siya sa inyong di pagkakaunawaan. Ayun mga kapatid, ang mensahe ngayong araw na ito. Hindi ito malabo rin ito mangyari mga kapatid dahil naandyan yung spirit guide yan, at ang liwanag ay nasa sa iyo. Basta kung ano man ang iyong mga mission dito ay ipagpatuloy nyo lang mga kapatid yan, magkakaroon ng magagandang kapalaran mo yan. Kung sino yung gusto magpagamot o mabaklas ang lahat ng mga karamdaman na yan, ay i-PM nyo lang po ako sa aking sa aking Facebook page sa aking Facebook account na si Hashim Sandalphon Tetragrammaton. Naandun po, doon po kayo mag-message at gagamutin. Kung magpapagamot po ay lang po, message lang po kayo doon at gagamutin natin. Kung hindi lang po ako busy dahil marami din po akong schedule mga kapatid. Minsan po ay hindi na po ako nakakapag tarot mga kapatid, itong pagbibigay ng mga mensahe dahil busy din po sa gamutan. Kaya minsan po sa gamutan dito hindi na rin po ako nagpo-post minsan ng pagkukumbate dahil po ayaw ko pong dinudumog ako ng ng mga tao dito. Ay gusto ko yung tao mismo ang tumuklas na sabot sa nagpapagaling, na ako ay nakakapagpapagaling kasi marami namang napunta ng mga tao dito sa akin. Kahit hindi na ako mag-post kasi sa social media kasi maraming mga maraming mga basher, maraming kaya inayaan ko na lang, magpo-post na lang ako ng mga orasyon yan, at saka mga halamang gamot, ang mga ipopost ko, mga halamang gamot, mga orasyon, at saka ito mga tarot card na mga mensahe para kahit paano ay may mensahe akong ibabahagi sa inyo. At ayan po mga kapatid, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.